Praise the Lord mga kapatid. Nakita niyo na po ba ang aking screen? Amen po. Yes po. Praise the Lord. So tayo po muna ay magkaroon ng brief review sa ating napag-aralan. So ang ating pong pinag-aaralan ay Search for Truth. Ito po ay Bible study na ino-offer natin sa mga tahanan. Pero salamat sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng ganitong platform so that you can study the Word of God maski po hindi tayo nagkikita face-to-face. So, ang ating pong gagamitin ay ang Biblia. Again, gaya ng sinabi ni Sister Jonalyn, hindi po namin kayo i-recruit to join sa aming religion. Hindi tayo magkakaroon ng anumang debate or argumentation, kundi ating sasaliksikin ang salita ng ating Panginoon, which is the Bible po. So, ang Biblia ating napag-aralan comes from the Latin word Biblios, which means the book. It's a collection of many books. At ito ay nahahati sa dalawang bahagi, ang Old Testament at ang New Testament. So sa kabuuan, meron siyang 66 books. Ang Old Testament ay 39 books. Ang letter ng Old ay 3 at ang letter ng Testament ay 9. So pagdikitin natin, 39. And then sa New Testament, 3 times 9, 27. So sa Old, 39. Sa New, 27. Pag pinasama natin all in all, 66 books. So ang Old Testament, ito ang ating unang pag-aaralan. Bakit ba siya tinawag na Old? Dahil ito ay isinulat bago pa isilang ang ating Panginoon. At ang New Testament, tinawag siyang New Testament dahil ito sinulat nang ang Panginoon ay narito na sa lupa. So ang Old Testament ay nahahati sa 5 bahagi. Ang Book of Law, ito yung tinatawag nating Pentateuch book, begins with Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. After the Law book, we have the History book. Ito ay tumutukoy sa kasaysayan ng bansang Israel. And throughout sa ating pag-aaral, lagi natin mababanggit ang bansang Israel dahil ito ang God's time clock. Ito ang pinakaorasan ng Diyos sa kanyang dealing sa tao. So sa history, it starts from Joshua hanggang kay Esther. After the history book, we have the poetry books. Ito rin po ay 5. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. And then we have the major prophets. Ito ay 5 aklat, beginning from Isaiah hanggang kay Daniel. Then we have the minor prophets, sila ay 12 books. So ibig bang sabihin, mas superior itong sa major compared to minor. Hindi mga kapatid, tinawag siyang major kasi mas mahaba siya compared sa mga sulat nitong mga minor prophets na ito. So all in all, there are 32 writers, but there is only one author, ang Espiritu Santo, ang ating Panginoon. It covers 3,600 years of man's history. At last time na pag-aralan din natin kung paano ba nakarating sa ating mga kamay ang Biblia. First, hinaan daw ng ating Panginoon ang written covenant kay Moses sa Mount Sinai. And God Himself wrote it in a tablet of stone. And then the law was preserved, copied by the scribes, and it was read every 7 years sa Jewish entire nation. So the first 2,500 years, there was no written word. But God spoke to man orally, through creation, and through conscience. So maraming mga taong nagbabatikos sa salita ng ating Panginoon sa Biblia. One of these is Voltaire na sinabi niya, 100 years from now, ang Bible na ito, ang Christianity ay mawawala. And then nang siya ay mamatay, after 50 years na siya ay mamatay, yung mismo kanyang bahay, ginawang printing press at dito pinrint mismo ang Biblia. So the first Bible printed was in 1488 hanggang ang Biblia ay makarating sa ating mga kamay. So paano naman natin malalaman that the Bible is true and unique and wonderful? So among any other books, ito lang ang book na maraming translation. So it has a survivor of time and critics. God Himself wrote it. And yung mismo mga author nito, sabi nila, we saw it happen. So how can we know that the Bible is true? Last time pinag-aralan natin science, medicine, history, archaeology, and even the Dead Sea Scrolls. Lahat ito ay nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo. So balik ko lang po sa ating umpisa. So ang New Testament at ang Old Testament, when we say Testament, it means, di ba, sa pagbibigay ng mana, hindi magte-take effect ang testamento o ang last will hanggat ang testator ay buhay pa. So ang Old Testament, it was sealed by the blood of animals. At ang New Testament, it was sealed by the blood of Christ. So ang both New and Old Testament, it is a covenant. Ibig sabihin ito ang pakikipag-usap o ang kasunduan ng Diyos at sa tao.
So, paano naman natin malalaman? Again, ituloy natin yung ating usapan last time. How can we know that the Bible is true? Maaaring sabihin natin na ang science, ang medicine, ang archaeology ay nagkataon lamang na tumutukoy sa Biblia. Pero ang prophecy, mga kapatid, ito ay isang bagay na nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo. At ating iisa-isahin ang mga propesiya. There are 6,000 prophecies in the Bible. At 1,000, mahigit ng 1,000 dito o libo-libo na dito ang na-fulfill o napatunayan na totoo. So ngayon atin munang basahin ang immorality. Basahin nga natin sa Luke 17:28-30. Praise the Lord mga kapatid. So sabi dito sa Luke chapter 17 verse 28-30, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangabibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Verse 29, datapwat ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Verse 30, gayon din naman na mayayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Praise the Lord po. So sa araw ni Lot, lahat ng mga tao ay abalang-abala. Dahil sa panahon ni Lot, kung ating babasahin dun sa book ng Genesis, ibig makipagtabi ng mga kalalakihan doon sa kanyang mga bisitang anghel. So ito ay mga bakla na gustong sipingan ang mga bisita ni Lot. Sa panahon natin ngayon, kitang-kita naman natin na mayroong mga gay rights, mayroong mga rainbow color, mayroong pa talaga silang mga celebration. We don't condemn them, kundi we're praying for them. Pero ito ay patunay na ang immorality ay talagang masyado nang lalaganap. Dati nakakahiya pag ikaw ay ganyan, pero ngayon, kumbaga proud pagka ito ay inilalantad. So another prophecy ay ang pagkakaroon ng famines, pestilence, and earthquakes. So basahin natin sa Mateo 24 verse 7. Praise God po. Matthew chapter 24 verse 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Praise God po. So itong lindol, hindi lang to sa isang lugar. Kita naman natin na sa news, it is global. Maging ang ating bansa ay nakararanas ng lindol. Kailan lamang may lindol sa ilang mga probinsya dito sa atin na ating nararanasan at hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So magkakaroon yan, famines, pestilence, and earthquakes. Gayun din ang pagkakaroon ng mga false Christ at mga kulto sa Matthew chapter 24 verse 11. Matthew chapter 24 verse 11, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Praise God po. Ayan, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sa panahon natin ngayon, maski saan, marami kang maririnig yung nagsasalita at nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Maski sa marketplace, maski sa jeep, maski sa bus, lalo higit ngayon na talagang maski sa online, marami, sa radio, sa TV. So talagang laganap. Kaya nga sa hapong ito, ang ating pinag-aaralan ay ang salita ng ating Panginoon, ang Bible, para hindi tayo maligaw. Kasi marami talagang mga bulaang propeta at mga kulto na lilitaw sa ating kapanahunan. Kaya ang pamagat ng ating Bible study is search for truth. So ganoon din ang witchcraft sa 1 Timothy 4:1. 1 Timothy 4:1, ngunit hayag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Praise God po. So sa last days talaga, marami talaga makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng demonyo. Nasaan na ba tayo? Tayo po ay nasa last days na mga kapatid. Nakikita naman natin dahil ito mga fulfillment, mga prophecy na ating pinag-aaralan ay talaga namang talamak at nakikita natin sa ating paligid. Gayon din ang pagkakaroon ng mga defensive aircraft, Isaiah 31:5. Isaiah 31:5, gaya ng mga ibong nagsisilipad, gayon aampunin ng Panginoon ng mga hukbo ang Jerusalem. Yaoy kanyang aampunin at ililigtas, siya'y daraan at iingatan. Praise God po.
So sa panahon natin ngayon, gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, na ang bansang Israel ang hinirang ng ating Panginoon. At kung makikita ninyo, lagi silang nasa news dahil talagang mayroong kaguluhan sa lugar nila at yan ay pag-aaralan natin sa later part. So ito sa ano ba yung binasa mo, sa Isaiah 31:5 o Ezekiel? 31:5, Isaiah po. Isaiah 31:5. Kita naman natin na ang bansang Israel na sila ay gifted talaga ng ating Panginoon pagdating sa mga invention. Isa sa latest invention nila ay yung tinatawag na Iron Dome. Itong Iron Dome ay every time na may nade-detect na incoming na missile sa isang particular place, ito ay nagki-create ng parang isang dome protecting the area. Kaya yung missile na papasok dun sa area na yon, ito ay nakanilang napapasabog. So sa panahon natin ngayon, napakarami ng defensive aircraft, hindi lamang ang bansang Israel, kailan lamang nagkaroon ng parade ang bansang China, showing to the world kung gaano karami ang kanilang mga gamit pandigma. At ganun din ang bansang Russia at ang bansang Amerika. At hindi rin nagpapahuli ang bansang Iran na sinabing mayroon sila mga missiles sa kanilang bayan. So mayroon ding wars and rumors of wars sa Matthew 24 verse 6. Matthew 24 verse 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Praise God po. So may maririnig tayo mga digmaan at alingawngaw ng digmaan. Pero ang sabi, huwag tayong manlupaypay dahil hindi pa ito ang wakas. Kaya kung naririnig man natin na mayroong gera sa Ukraine, several years ago, nagkaroon din ng gera dito sa atin ng yung Marawi Siege. Pero ang lahat na ito, hindi pa ito yung talagang wakas. Ito ay paumpisa pa lamang. Kaya nga sabi yan, huwag manghihina ang inyong mga puso. Kung makarinig kayo ng mga alingawngaw, means news, mga balibalita, dahil kailangan mangyari ang mga bagay na ito, pero hindi pa ito yung pinakawakas talaga. So isa pang propesiya na nakita natin ang fulfillment ngayon ay ang pagre-regather ng bansang Israel. So basahin natin sa Ezekiel chapter 37, masyadong mahaba ito, kaya basahin na lang natin yung chapter 36 mula verse 33 hanggang 35. Praise God po, Ezekiel chapter 36 verse 33 to 35. Sabi sa 33, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa araw na aking linisin kayo sa lahat ninyong kasamaan, aking patatahanan ng mga bayan at ang mga gibang dako ay mga tatayo. Verse 34, at ang lupain na naging sira ay mabubukid, na naging sira sa paningin ng lahat ng nangagdaraan. Verse 35, at kanilang sasabihin ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira at giba at wasak na mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Praise God po. Praise the Lord. For many years, ang bansang Israel ang bansa na kung saan wala silang sariling bayan. Pero sabi dito, Israel regather, na kung saan nung dumating ang pagkakataon na sila ay mabigyan ng pagkakataon na ma-recognize ng isang bayan, sila ay mabalik sa kanilang bayan sa Israel. Ito ay pag-aaralan natin on the later part, kung paano nga ba sila na-regather, kung paano bumalik. Dahil pag-aaralan din natin na ang bansang Israel ay talagang chosen ng ating Panginoon, ngunit dahil sa kanilang hindi pagsunod, pinahintulutan ng Panginoon na sila ay sakupin at mapangalat sa buong mundo. Kaya noong 1948, nang i-recognize ang kanilang bayan, sila ay unti-unting nagbalik, and after 2 years, milyong-milyong mga Hudyo from other parts of the country ang bumalik sa bansang Israel. Ito ay fulfillment ng propesiya ni Propeta Ezekiel na sila ay babalik at ang natuyong bayan ay muling mamumulaklak. Isa pang propesiya na talaga namang makikita natin na nangyayari ngayon ay ang tinatawag nating Mark of the Beast o yung 666 system. Basahin natin sa Revelation chapter 13 mula verses 16 hanggang 18. Revelation chapter 13 verse 16 to 18, sabi sa 16, at ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Verse 17, at nang wag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Verse 18,
Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Praise God po. Ayan. So ito yung tinatawag na mark of the beast na sinabi niyan na darating ang araw, ang lahat, maliliit o malalaki, ibig sabihin kilala ka man o hindi, mayaman ka man o dikha, laya ka man o alipin, ay bibigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. At ang sino mang wala nito ay hindi pwedeng bumili ng goods o kanyang mga pangailangan. At kung meron ka namang goods, hindi mo rin naman itong pwedeng ibenta dahil wala ka nung pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. So, posible ba ito sa panahon natin? Nakita naman natin na ang ating teknolohiya ay napaka-advanced. Di ba pag bibili tayo sa supermarket, yung POS, hindi na kailangang i-punch ng teller yung amount ng goods na ating bibilhin. I-scan lamang to at magre-reflect na dun sa kanilang screen kung magkano yung item na ating binili. So nakita natin na napakabilis ang technology. Posible rin ba ito sa tao? Posible sa pamamagitan ng tinatawag na Radio Frequency Identification Device o yung tinatawag nating RFID. So ang RFID ay kasilaki lamang ng butil ng palay na i-inject sa kamay ng tao and through this, mai-scan na ang lahat ng data tungkol sa tao. Kita naman natin, di ba, yung ating mga cards, it can store several information sa ating mga contacts. So much more itong RFID na ito na ilalagay, i-insert sa kamay o sa kanang noo ng isang tao, lahat ng impormasyon niya, lahat ng kanyang naging trabaho, maging ang kanyang, kung meron siyang pera sa bangko, nandiyan din. So sasabihin natin parang imposible. Ito po ay posibleng mangyari dahil sasabihin ng iba na napaka-convenient, you don't need to carry cash, hindi ka maho-hold up, at hindi ka rin basta-basta mananakawan dahil personalized yung data o yung naka-encrypt sa iyong kamay. So, kaya itong mga bagay na nangyayaring ito pag-aaralan natin on the later part, ating hihimay-himayin, pero nakikita natin na itong 666 system na to ay ito yung mark of the beast na sa ngayon may mga bansa na especially sa Sweden na kanilang ino-offeran ng incentive ang mga empleyado na maglalagay ng mark o ng RFID. So ngayon, voluntary kung sino pa ang may gusto, pero darating ang panahon, pag nagkaroon na ng one world government and one world religion, na i-implement nila ang sistemang ito para ang lahat ng tao kanila makontrol. So through this, sabihin nila madali kasi madali nating malaman kung sino yung kriminal, madali nating malaman kung sino yung nagnakaw, kung sino yung ganito, ganyan. Dahil everything is traceable. Sa panahon natin ngayon, traceable lahat. Pag may cellphone ka, masisaan ka naroon, you can be traced. Pag dumaan ang GPS, yung Global Positioning System sa ating kalawakan o sa tapat natin, dyan sa taas, nalalaman niya kung ilan yung taong nandyan, nalalaman niya kung nasaan kayo. Meron tayong mga bagong kagamitan ngayon, yung mga drone na maging mga liblib na lugar o mga kasuluk-sulukan ay kanilang napupuntahan at nakikita nila ang mga bagay na nangyayari doon. Kaya itong mga bagay na ito, itong mga fulfillment ng mga prophecy na ito ay nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo. Masasabi nga natin na maaaring yung archaeology, yung science, yung medicine nagkataon lang, pero yung mga fulfillment ng prophecy na nasa ating paligid ay hindi pwedeng pabulaanan na ang Biblia ay totoo. So, yan ang ating lesson ngayon. Mas maganda kasi na hiniklian ko lang para kung mayroon kayong tanong, masasagot natin ito ngayon. So, willing po akong sumagot basta related sa topic ang inyong itatanong. Back to you, Sister Jonalyn. Ayan, praise the Lord mga kapatid. Talagang nakaka-bless po ang ating katuruan ngayon mga kapatid na nagpapatunay na totoo talaga mga kapatid yung nasa Bible mga kapatid. Kahit na marami nangangatwiran mga kapatid na gawa lang ng tao, sinulatan ng tao mga kapatid. Kung talagang hindi to totoo mga kapatid o parang gawa-gawa lang mga kapatid, ay bakit nangyayari itong mga prophecy na to mga kapatid. Praise the Lord. And the floor is open now mga kapatid para po sa inyong mga katanungan. Meron po ba kayong mga tanong po or
kung meron po kayong gusto pong i-elaborate mga kapatid dito sa mga prophecy na to mga kapatid, you can raise your hand mga kapatid or open your mics or comment or chat dito mga kapatid, praise God, para po masagot po yung inyo pong mga concern. Wag po kayong mahihiya mga kapatid kasi lahat ng pinag-aaralan natin dito mga kapatid ay para po sa ating mga sarili mga kapatid, para po sa ating pananampalataya mga kapatid, praise the Lord. Ayan po mga kapatid, raise your hand lang po. So wala bang magtatanong mga kapatid, bakit sabihin niyo na, bakit hindi ako maniniwala sa Bible kasi tao lang naman ang nagsulat niyan. So yung kasi usually ang sinasabi ng iba, totoong tao ang nagsulat, pero gaya nga ng pag-aralan natin sa Old Testament, there are 32 writers but only one author, ang Panginoon. So kanilang isinulat ang salita ng Diyos as they were moved by the Holy Spirit. So sabi, tao lang naman ang nagsulat yan na hindi ako maniniwala. Tao ang nagsulat kasi tao ang gagamit. So mas lalo siguro hindi tayo maniniwala kung ang gagamitin magsulat ay pusa o aso. Dahil tao ang gagamit, kaya tao ang ginamit ng Panginoon para magsulat. So kung meron pa po kayong matanong, wag po kayong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga bagay na parang question o nalilito kayo sa ating topic, Praise God po, Sister Mila. Ako na lang po magtatanong. Praise God po. Kasi po dun po, di ba, sa 666 system po, dati po kasi nung mga nasa elementary or high school po kami, parang sinabi po na meron na daw po siya. Tapos si Chris Aquino daw, ganun po. Meron daw po siyang ganun. Like nakapagpatatak na daw po siya, ganun. Posible po ba yun? Or totoo po ba yun na meron na talagang natatakan ng 666 and yung iba yung sa microchip po na mark of the beast din po. Praise the Lord po. ayan, yung news na yan, napakinggan na rin namin yan noon. Kaya lang kasi hindi tayo pwedeng basta-basta magsabi at lalong hit kung mag-mention tayo ng name. Pero nakita ko sa news, sa Sweden talaga, na-encourage nila yung kanilang mga mamamayan na maglagay ng RFID. At pag meron kang RFID, meron kang mga special discount sa mga bar at madali kang ma-employ. Kasi nga naman, ang mga taong to, hindi nila alam yung prophecy, hindi nila alam yung Word of God, hindi nila alam na ito ay sistema ng Antichrist. Kaya pag wala ka talagang alam sa Word of God, you will embrace the system. Kasi napaka-convenient. Halimbawa ako ay mayaman. Hindi ako basta-basta makikidnap for ransom kasi traceable ako, meron ako RFID. At yung pera ko sa bangko, hindi nila basta-basta makukuha kasi ako lang may access. Kaya para dun sa mga taong walang alam na ito ay sistema ng Antikristo, they will embrace ang sistemang ito. Ayan, with regards kay Chris Aquino, alam ko lang may sakit siya ngayon eh. Yun lang ang news. Pero with regards dun sa Mark, napakinggan ko rin yun, kaya lang hindi ko pwede i-mention kasi hindi ko naman alam kung gaano katotoo. So, if you want to search more, pwede kayo mag-search kay Google and then mag-ano kayo ng RFID, yung Mark of the Beast. Basta lagi nyo lamang itong i-inline sa salita ng ating Panginoon. Pero isang bagay na maganda, we are not waiting for the Mark of the Beast, we are waiting for the coming of Christ. Pero ito ay nadaanan natin dahil kasama siya sa ating pinag-aaralan bilang fulfillment ng prophecy. Kasi kung aaralin mo yan, matatakot ka. Pero tandaan natin bilang mga may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, and that's what we are imparting sa mga kasama natin lahat dito, na ang pag-asa natin ay sa Panginoon. Hindi tayo dapat magkaroon ng takot. Dahil ang takot, pag takot ka, napaparalyze ka, hindi ka makakilos. Di ba? Pag nakakita ka ng multo, hindi ka makatakbo, hindi ka makagalaw. Yan ang trabaho ng fear. So, we have nothing to fear pag tayo nasa ating Panginoon dahil alam natin na mayroong pag-asa. Kaya ang maganda, dapat, paano ba ako makakaiwas dito? Kasi ayoko mangyari na ako'y matatakan. Dahil nakikita natin, andyan na yan eh. Kumbaga sa isang concert, everything is ready. Nakaset up na lahat ng mga sound system, andyan na yung mga microphone, andyan na rin yung mga awit. Ang kailangan na lang ay itataas ang kurtina para sila ay ma-expose. So, ganun din itong sistema ng Antikristo. Everything is ready. Andyan na yung GPS, andyan na yung mga RFID, andyan na rin yung mga sistema. Di ba nakita natin, kayang kontrolin ng mundo? Nagkaroon ng pandemic, mayroon ba lumabas? Pag sinabing walang lalabas, talagang walang lumabas. Sa school, hindi pwedeng lumabas. Pagka sinabing hindi pwedeng lumabas. So, ganun din ito. Kumbaga, itong naranasan natin sa pandemic, this is just a dry run kung kaya bang pasunurin ang mga tao. Before 1980s, pagpipila ng jeep,
pag sasakay ng jeep, maski doon sa pinaka-station, walang pila-pila. Pero ngayon, everything is in order. Pipila ka talaga. Sakay ng tricycle, nakapila. Maganda sa paningin natin. Pero this is a training. Para pag dumating yung sistema yan, everything ay i-embrace na ng mga tao. I remember merong palabas yung Mission Impossible. Ayan, sino ba to? Si Ethan Hunt. Ayan. Meron siyang kasi di ba series yan, meron siyang mga portion na para bang may tinatanggal siyang RFID na nakalagay sa kanyang katawan. Ito ay isang bagay na ipinapakita sa mga manonood para pag inintroduce na to, kumbaga, wala lang masyadong resistance. Kasi kumbaga na mind conditioning na sila, napanood na nila, ay meron yan kay Ethan Hunt. Kumbaga, unti-unting mina-mind condition ng mga tao para pag dumating ang implementation nito, yung full blast ng RFID na ito, yung paglalagay ng Mark of the Beast, wala nang masyadong resistance. So, ganun si Satanas, kinukondisyon niya ang mind ng tao para pag siya ay lumitaw, madali nang tanggapin ng tao. Dahil yung i-offer niya ay maganda convenient, maganda, hindi kayo makikita for ransom. Marami siyang i-offer. So kung wala kang alam sa Word of God, you will surely embrace the system. Yan. Back to you, Sister Jonalyn. Thank you po, Sister Mila. God bless po. Mas na linawan po ako, praise God. At talagang isang blessing po na nagkakaroon tayo ng ganitong Bible study, mga kapatid. Kaya nga rin nang sabi sa amin dati na parang i-warn daw namin yung mga kamag-anak namin sa ibang bansa, ganun-ganun. Kasi kung wala silang alam sa Word of God, kumbaga, i-accept nila agad yung ganung sistema. Hindi nila alam na maglilid pala yun sa kapahamakan. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, talagang sikapin natin na makadalo tayo lagi sa Bible study, mga kapatid, dahil para rin to sa kaluluwa natin, mga kapatid, praise God, para sa eternal life natin, mga kapatid, praise the Lord. And may tanong pa po ba, mga kapatid? Raise lang po kayo ng hand if meron po. Ayan po. Sige po si Sir Jamie. Praise the Lord po. At tanong ko lang po, pinapatanong lang po actually, paano daw po malalaman if authentic yung mga nakasulat sa Bible, or paano po malalaman kung legit daw po yung Bible? Yan. So, napakaganda ng tanong mo, Sister Jamie. So, di ba last time, pinag-aralan natin ang Bible, kung paano mapapatunayan na ito ay totoo at walang anumang depekto. So, ang Bible ay sinulat ng mga tao, pero isa lamang ang author, ang Espiritu Santo. So, paano natin malalaman? So, last time, diniscuss natin in the field of science, in the field of medicine, sa archaeology, at dun sa mga nakuhang rolyo sa Dead Sea, sa kuweba na malapit sa Dead Sea. So, lahat ito ay nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo. Ang halimbawa ko, ang mga bagay na yun naman ay nagkataon lang. Pero yung pinag-aralan natin ngayon, yung mga prophecies na nakasulat sa Biblia, there are 6,000 prophecies na nakasulat sa Bible, and thousands of them ay na-fulfill na. So bago pa man nangyari ang mga bagay na ito, ito yung nakahula na sa Biblia. Yung mga pagkakaroon ng mga LGBT, yung pagkakaroon ng mga pagkaranas ng mga lindol, ng tagutom, itong coming Antichrist, itong pagre-regather ng bansang Israel. So lahat ng mga bagay na yan nangyayari, mga world events, lahat ng yan ay nakasulat na sa Biblia. So hindi mo pwedeng sabihin na nagkataon lamang. It was prophesied in the Bible, at yung mga nakikita natin ngayon, they are fulfillment. Kaya kung aware tayo sa mga nangyari sa paligid natin, makikita natin bakit nangyari na ito, mga bagay na ito. Pero kung i-trace back natin, bakit ba nangyari? Kasi it was written in the Bible. Ito ay nakasulat sa Biblia. Yan. Kaya sabi mo, di ba, paano mo naman malalaman na ito ay totoo? Kaya nga, ini-invite natin sila na mag-aral ng salita ng ating Panginoon at ating i-explore page by page, word by word yung nakasulat dito para makita natin kung ito ba ay totoo. Pero since God is truth and the Bible is the Word of God, ito ay totoo. Nasagot ko ba yung tanong, Sir Jamie? Yes daw po. Thank you po. Praise God po. God bless po. Sige po, Sister Mila. Sorry po. So, huwag kayo mahiyang magtanong, mga kapatid. Magtanong lang kayo kasi ang nagtatanong yun yung natututo.
Praise God po, Sister Mila. Ano po, curious lang po ako dun sa one world government and one world religion. Pwede pong parang pa-elaborate po siya. Like, pa-elaborate po siya. Ano ko lang siya, na-discuss ko lang siya. Kasi nasa Genesis pa lang tayo eh. Papunta tayo sa Revelation yan eh. So marami tayong malalaktawan. Pero kasama yan sa pag-aaralan natin as we go on. Basta ang tinatawag na one world religion, ito ay pangungunahan ng isang leader ng relihiyon. And one world government, ito ay pangungunahan ng isang political leader. So, pag-aaralan natin ang pagdating sa Revelation. Basta sa panahon natin ngayon, posible ba na magkaroon ng one world government? Posible. Nakita natin ang mga bansa ay nagsasanib puwersa na, di ba? Posible ba magkaroon ng one world religion? Posible. Kaya iniimbitahan namin kayo na laging sumama sa Bible study na ito para yung tanong ni Sister Jonalyn na pang-Revelation, masubaybayan natin. Kasi mahaba yan, Sister Jonalyn. Marami tayong malalampasan eh. Pero darating tayo dyan. Praise the Lord po. Thank you po, Sister Mila. Ay, mga kapatid, meron pa po ba kayong mga katanungan? Raise lang po kayo ng hand, mga kapatid. Or kung nahihiya po ay mag-comment or i-message nyo po yung nag-invite po sa inyo para po maitanong po natin. Praise God po.